Magandang araw mga kakampi sa kapayapaan. Narito na ang tampok na balita dito sa Kampila News. Mga kagamitang pandigma ng mga sibilyan i-turn over sa militar. Si Kakampi Corporal Nezen Lano sa report. Abot sa 11 mga baril na hindi lisensyado ang isinuko ng mga residente ng Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Ang Balik Baril program ay pinangunahan ni Honorable Dato Ombra Dilangalen, alkalde ng nasabing bayan. Formal namang tinanggap ni Brigadier General Donald Gumiran, Philippine Army, commander ng 602nd Brigade, ang nasabing mga baril. Ang presentation of surrendered loose firearms ay pinangunahan ni Colonel Ray Rico, Philippine Army, Commanding Officer ng 34th Reliable Battalion ng 11th Infantry Division. Sinaksihan din ng lokal na pulisya, mga punong barangay ng bayan at mga halal na opisyal ng Northern Kabuntalan ang aktibidad. Pinuri naman ni Brigadier General Gumiran ang hakbang na ito ng LGU Northern Kabuntalan dahil aniya ang mga baril na nakuha sa kamay ng hindi otorisadong personalidad ay katumbas ng pagsisilbi sa buhay ng mga inosenteng sibilyan. Ang formal na presentasyon ng mga loose firearms ay bunga ng maigting na pagsisikap ng militar at pagtutulungan, katuwang ang lokal na pamahalaan. Nag-uulat mula dito sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan. Corporal Nezen Lano, Kampila News. Bagong AFP detachment pinasinayaan sa Maguindanao del Sur. Suportado ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangodadato ang mga proyekto ng AFP, lalo na ang paglalagay ng mga detachment. Ginawa ng gobernador ang pahayag sa isang turnover ceremony ng Kaya-Kaya Detachment sa bayan ng Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Iginiit pa ng punong ehekutibo ang pagdagdag pa ng maraming AFP detachment, hindi lamang sa bayan ng Das, bagkus maging sa buong lalawigan upang mapanatili ang kapayapaan na tinatamasa sa lugar. Mismong si Major General Alex Reliera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central, kasama si Brigadier General Oriel Pangkog, ang pinuno ng 601st Brigade, ang dumalo sa aktibidad na sinaksihan ng mga stakeholders. Pinangunahan ni Dato Abdullah Sangki Municipal Mayor Honorable Soharto Al-Wali Mangodadato ang turnover ng pasilidad, kung saan malugod naman itong tinanggap ni Lieutenant Colonel Oji Villan, Commanding Officer ng 33rd Infantry Battalion. Matagumpay na isinagawa ang Bike for Peace and Unity na naglalayong palakasin pa ang pisikal na kalusugan ng bawat kampilan troopers. Pinangunahan ni Assistant Division Commander Brigadier General Nasser Lidasan ang nasabing aktibidad. Humigit kumulang sa 50 na mga bikers ang nakilahok sa Bike for Peace and Unity na nagsimula sa loob ng 6ID headquarters patungo sa Mindanao State University, Maguindanao sa Dalican, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Abot sa 26 na kilometro ang tinahak ng mga kampilan bikers. Nagkaroon naman ng simpleng programa sa loob ng MSU Maguindanao na pinangunahan mismo ni Chancellor Bay Hijera Nefertiti Limbuna at ni ADC Brigadier General Lidasan. Sumailalim sa 4 na araw na casualty management and evacuation training ang ilang mga piling personnel ng Headquarters Service Company. Ayon kay Captain Arnel Domingo, ang commanding officer ng Headquarters Service Company, nalayo ng training na maihanda ang bawat isa sa mga di inaasahang sakuna na posibleng mangyari sa kani-kanilang mga opisina o mga units. Ang mga personnel mula sa Medical Services ng Service Support Battalion ang mga naging resource person. Tinuruan ang mga kalahok ng mga basic sa TC3 o Tactical Combat Casualty Care at pagbibigay ng pangunahing lunas. Samantala, tumanggap ng cash at food assistance ang dating kasapi ng Communist Terrorist Group na una nang sumuko sa 37th Infantry Conqueror Battalion. Si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, pinuno ng 37IB, ang nagpresenta kay Bagit Ogkol Angas o alias Dag kay Honorable Junaime Capina, Municipal Mayor ng Palimbang, Sultan Kudarat, at Colonel Ali Luis Macawaris,
Deputy Brigade Commander ng 603rd Brigade sa Municipal Hall ng Palimbang, Sultan Kudarat. Kasabay din niyang isinuko ang bitbit nitong kagamitang pandigma. Nananawagan naman ang alkalde sa mga nasa kilusan pa na magbalik loob na sa pamahalaan at pakinabangan ang mga benepisyong ibibigay ng LGU sa mga sumusukong komunistang terorista. Mga kakampi, kalabuso ang dalawang lalaking may dalang di-lisensyadong baril sa inilatag na checkpoint ng 90th Infantry Bikislahi Battalion at pulisya sa Barangay Dalingawin, Pikit, Cotabato Province. Nakuha mula sa pag-iingat ng dalawang mga sospek ang isang kalibre 45 na baril, magasin at mga bala. Ito makaraang mapansin ang tropa ng 90 IB na nagbabantay sa checkpoint na isa sa kanila ay may salokbit na armas. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng mga sospek. At ngayon mga kakampi, ating alamin kung ano nga ba itong kauna-unahang pambansang pagsasanay ng mga hukbong katihan o mas kilala sa tawag na KATEX. Ang kwentong may kwenta ay hatid sa inyo ni Manong Tel. Manong Tel, ikwento mo! Manong Tel, ikwento mo! Manong Tel, ikwento mo. Manong Tel, ikwento mo. Manong Tel, ikwento mo! Alam niyo ba mga kakampi na ang hukbong katihan ng Pilipinas o Philippine Army ay magdiriwang ng ika-127 taong anibersaryo ngayong taon. Kaugnay nito, inilunsad ng Philippine Army ang kauna-unahang pagsasanay na tinatawag na Army-wide Combined Arms Training Exercise o KATEX. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, ang Commanding General ng Philippine Army, na ang makasaysayang malawakang pagsasanay ay bilang paghahanda sa pagpalit ng pagtutok ng Philippine Army mula sa panloob na seguridad patungo sa panlabas na depensa. Kasali aniya sa ehersisyo ang 4,000 hanggang 5,000 sundalo mula sa mga Army unit sa Luzon, Mindanao at Visayas. At yan ang kwentong may kwenta. Ako si Manong Tel na nagsasabing sa bawat kwento ng buhay may aral na naghihintay. At yan ang tampok na mga balita dito sa 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central, hatid sa inyo ng Campilan News. Para sa karagdagang mga balita, i-like at i-follow kami sa aming social media accounts na makikita sa inyong mga screen. Mula dito sa punong himpilan ng Campilan Division, ako ang inyong abyan, RB ng Bayan, Roderick Viñez, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Campilan.